Sabihin mo na lang po. O yan, live na po tayo. Magandang araw ng linggo mga kapatid kay Kristo. Day of the Lord. Kaya po kahit na tayo ay nasa ECQ, patuloy tayong sumubaybay sa ating mga misa sa live stream. At patuloy nating basahin ang ating Biblia. Patuloy nating kilalanin si Jesus dahil sabi nga po ni San Jeronimo, ang hindi nakakakilala sa Biblia ay hindi rin nakakakilala kay Kristo. Carmen Menchi po ng Amen Catholic Charismatic International Ministry. Ako naman po si Brother Gilbert ng Amen Catholic Charismatic Ministry. So sabi po ng ating Panginoon sa aklat ng mga awit sa Kabanata 9:95, mga talata 7 to 8, ang sabi po doon, kung narinig mo na ang tinig ng ating Panginoon, huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Maraming salamat po, magandang hapon. Okay. Ako naman po mga kapatid, si Brother Nick Miramon. Member po ako ng Amen Catholic Charismatic Bukandala Chapter. Sinabi po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso chapter 6 verse 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Gamitin ninyo ang tabak ng Espiritu na wala ng iba kundi ang salita ng Diyos. Lalo na po mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, kailangan po natin ang salita ng Diyos. Kailangan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. At ito po ang aming lingguhang Biblia Aral. So ngayong hapon po ang pagpapatuloy natin ng pagtalakay tungkol po sa 12 tribo ng Israel, 12 anak ni Jacob. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin at ito po ay pangunahan ng ating kapatid na si Brother Nick Miramon. Salmo 91. Salmo 91, then ang ating Come Holy Spirit, then mga susunod pa mga dasal. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at mananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nagitag. At kahit anong mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, at sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang pagluso, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, at sa iyong paligid, ang bilang ng patay ay magiging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood, iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarorosahan. Sapagkat si Yahweh ang ginawa mong tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niyang maraming anghel at silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw paparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas at nang di masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit na ang tapakan mo ay mga leon at ahas na mababagsik, di ka maano sa mga serpente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kilala. Pag sila'y tumawag, laging handa akong sila'y pakikinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Purihin ng Panginoon. Come Holy Spirit. Awit po tayo ng Come Holy Spirit upang basbasan ng Panginoon ang ating gawain. Come Holy Spirit, we need you. Come Holy Spirit, we pray. Come with your strength and
thy power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the ring of soul. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, Nasa langit, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nagpapatawad kami sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyaw mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapanan sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Siya na. Mapagpapatawad na puso ni Jesus, Panalangin maawa ka sa amin. Kalinis-linis ang puso ni Maria, Panalangin mo kami. Saint Joseph, Panalangin mo kami. all the angels and saints in heaven, Panalangin mo po kami. in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Opening prayer, Brother Nick. Brother, Ama naming banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang papuri at ang aming mga pasasalamat ay tinataas namin sa inyo sa mga oras na ito. Kami po, Ama, ay hingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sapagkat nagkasala po kami sa isip, sa salita, at sa gawa. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa inyo, pagkukulang po namin sa aming kapwa. Salamat sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa aming paglalakbay sa buhay, Panginoon, na patuloy po ninyo kaming sinasamahan. Salamat sa buhay na ito, Panginoon. Salamat sa bawat araw, sa mga ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, lalong higit sa pamilya namin, pamilya ni Brother Gilbert, pamilya ni Sister Minche. Yes, Panginoon, hinihiling po namin, lalo na po sa panahon ngayon, Panginoon, silyuhan po niyo ang bawat isa ng inyong banal na dugo upang hindi mahawa sa anumang karamdaman, anumang virus, Panginoon. Panginoon, kahit na po sa ganitong paraan, maraming salamat sapagkat niloob mo kaming tatlo. At naniwala po kami, Panginoon, sapagkat sinabi mo, saan man may dalawa o tatlong nagkatipon sa iyong pangalan, naroon kayo sa kalagitnaan. Kaya niwala po kami, Panginoon, na narito po kayong kasama namin, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, buksan po niyo ang aming puso't isipan. Hasikan po niyo kami, Panginoon, ng karunungan upang ang aming bawat kapahayagan ay naayon at batay sa inyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, iisang Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. awit po tayo ng Amen. So, ito po yung Amen hymn ng ating Amen Ministry. Amen, Amen, Amen. The name above all every name. The ruler of all God's creation. Thy faithful and true witness. Amen, Amen, Amen. The name above all every name. The ruler of all God's creation.
thy faithful and true witness. God attested us unto thee for the unity of Christ. He established us and anointed in Christ for the glory of God. Amen, amen, amen. The name above all every name, the ruler of all God's creation, thy faithful and true witness, who hath also sealed and given us the earnest spirit in our heart, is the fullness and the promises of God. We do believe He is the greatest. Amen. Amen, amen, amen. The name above all every name, the ruler of all God's creation, thy faithful and true witness. Amen, amen, amen. The name above all every name, the name above all every name, the name above all every name. Babasahin natin ang mga salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng Kronika, Kabanata 7, mga talata 13 hanggang 16. Isara kuman ang langit at hindi na umulan. Utusan kuman ang mga balang upang salantain ang lupaing ito. Magpadala man ako ng salot sa aking bayan, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasaganain ang kanilang lupain. Babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin inaalay nila rito. Pinili ko at inuukol ang templong ito upang dito ako sambahin magpakailanman. Lagi kong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, buksan mo ang may mga diwa, puso at isipan sa pakikinig ng mabuting balita. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path, and the light unto my path. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa Panginoon. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pari, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, at iba pang bumubuo ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudiyo. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudiyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Ikaw na ang may sabi. Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming paratang ang mga punong pari laban kay Jesus. Kaya siya'y muling tinanong ni Pilato, wala ka bang isasagot? Narinig mo ang marami nilang paratang laban sa iyo. Ngunit hindi pa rin sumagot si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo.
Sino mang hilingin sa kanya ng mga taong bayan. May isang bilanggo noon na ang pangalan ay Barabas. Kasama siya sa mga nagre-rebelde at nakapatay siya noong panahon ng pag-aalsa. Nang lumapit ang mga tao kay Pilato upang hilingin sa kanya na gawin niya ang dati niyang ginagawa. Tinanong sila ni Pilato, "Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Sinabi niya ito sapagkat batid ni Pilato na inggit lamang ang nag-udyok sa mga punong pari upang isakdal si Jesus. Ngunit sinursulan ng mga punong pari ang mga tao na si Barabas ang hilinging palayain. Kaya't muli silang tinanong ni Pilato, "Ano naman ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo?" "Ipako siya sa krus," sigaw ng mga tao. "Bakit? Ano ba ang kasalanan niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, "Ipako siya sa krus." Sa paghangad ni Pilato na mapagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas at si Jesus naman ay kanyang ipinahagupit. At pagkatapos ay binigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa bakura ng palasyo ng gobernador at kanilang tinipon doon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng balabal na kulay ubi. Kumuha sila ng halamang matinik. Ginawa iyong korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, sila'y pakutyang nagpugay at bumati sa kanya, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Siya'y pinaghampas sa ulo, pinagduduraan at pakutyang niluhod-luhuran. Matapos kutyain, hinubad nila sa kanya ang balabal na kulay ubi, sinuotan ng sarili niyang damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, na ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Kanilang dinala si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgotha, na ang ibig sabihin, puok ng bungo. Siya ay binigyan nila ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ito ininom. Ipinako siya sa krus at saka pinaghati-hatian ang kanyang damit sa pamamagitan ng palabunutan. Ikasyam ng umaga nang ipako siya sa krus, isinulat sa itaas ng krus ang paratang laban sa kanya, "Ang hari ng mga Hudyo." May dalawang tulisang kasama niyang ipinako sa krus, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Sa gayon ay natupad ang sinasabi sa kasulatan, "Ibinilang siya sa mga kriminal." Ininsulto siya ng mga nagdaraan at pailing-iling na sinabi, "Oh, ano? Di ba ikaw ang gigiba sa templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Bumaba ka sa krus at iligtas mo ngayon ang iyong sarili." Kinutya rin siya ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila sa isa't isa, "Iniligtas niya ang iba, ngunit hindi mailigtas ang sarili. Makita lamang nating bumaba sa krus ang Kristo na iyan na hari ng Israel. Maniniwala tayo na sa kanya." Nilait din siya ng mga nakapakong kasama niya. Nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eloi, Eloi, lima sabachthani," na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, "Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias." May tumakbo upang kumuha ng isang espongha. Ito'y isinawsaw sa maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. "Tingnan nga natin kung darating si Elias upang iligtas siya," sabi niya. Sumigaw ng malakas si Jesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga. At napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang opisyal ng mga kawal. Nang makita kung paano namatay si Jesus, sinabi niya, "Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito." Naroon din ang ilang babaeng nakatanaw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po muna ay manahimik ng mga ilang minuto bilang pagsuko natin
sa pagsakop ni Jesus sa atin katauhan. Purihin natin ang Panginoon. Okay, Brother Nick, pwede po kayo magbigay ng maikling mga pananalita? Una po mga kapatid, si Jesus ay dinala sa harapan ni Pilato. Natulang mamatay si Jesus, hinamak na mapawal si Jesus, ipinako sa krus hanggang mamatay. Ngunit bago po mga kapatid mangyari na ipako siya sa krus at mamatay, naranasan po ng ating Panginoon ang lupit ng mga kamay sa mga taong makasalanan. Kumplito mga kapatid. Si Jesus sinampal, hinampas sa ulo, pinagduduraan at pakutyang niluhod-luhuran mga kapatid. Kung naalala po ninyo at napanood ninyo mga kapatid, mayroon po akong nakita sa social media isang mga ngaral. Nagpapahayag po siya ng salita ng Diyos. Nangangaral po siya ng salita ng Diyos. Ipinapahayag niya ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Nagpapagaling po siya sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon. Ngunit, ang masakit mga kapatid, nung nakita po niya ang krusipiho ng ating Panginoon, tinawag po niya itong butiki. Kaya mga kapatid, ang pangungutya sa kapanahunan ng ating Panginoon, hindi po nawawala mga kapatid hanggang sa panahon po natin ngayon. Babasahin ko po mga kapatid ang Matthew chapter 7 verse 21 onwards. Ganito po ang sinasabi. Hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumagawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mga kapatid, ang dinanas po ng ating Panginoon sa mundong ito, bago po siya ipasok sa krus, ay pako, mamatay sa krus. Lahat po mga kapatid ay pangungutya. Dakila po ang pag-ibig ng Diyos na hayag po sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak na ating Panginoong Hesukristo. Upang matupad ang nakasulat sa banal na kasulatan mga kapatid, wala pong pagtanggi ang ating Panginoon anuman ang gagawin ng mga tao sa Kanya. Ang banal na layunin ng Diyos mga kapatid kaya ibinigay po sa atin si Jesus na ating Panginoon upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Sinabi po ng ating Panginoon sa Juan chapter 3 verse 14 kung paano itinaas ang tansong ahas ni Moises doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, naitaas na nga po ang ating Panginoon sa krus. Ngunit hinahabol pa siya ng mga taong makasalanan ng pangutya, maging ang katabi niya na dalawang kriminal. Kaya mga kapatid, lahat po tayo, sabi nga ng ating Panginoon, mabubuhos ang aking dugo sa marami. Kasama po tayo doon mga kapatid. Ngunit sapagkat ang pagliligtas po ng Panginoong Diyos ay hindi po individual, kundi pangkalahatan. Ang sinasabi po ng ating Panginoon, kailangang sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang maging aral po sa atin dito mga kapatid, sumampalataya ba tayo sa ating Panginoon? Alin po ba mga kapatid ang mas madaling gawin natin? Pang physical o pang spiritual? Nagpanic buying naman po mga kapatid. Mas madali po tayong magpanik pagpatungkol sa physical, ngunit pagpatungkol po sa Diyos spiritual, wala po tayo mga kapatid. Doon po tayo nagkulang mga kapatid.
Kaya baguhin po natin ang ating katangian, baguhin po natin ang ating kalooban. Higit po nating pahalagahan mga kapatid ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya po mga kapatid, pagdating ng panahon, doon po tayo sa kanyang harapan magsusulit kung ano man ang ginagawa natin sa mundong ito. Sapagkat sa ating paglalakbay sa buhay mga kapatid, ito po'y paghahanda natin sa isa pang buhay. Yun lamang po mga kapatid at magandang hapon sa inyong lahat. Okay, so maraming salamat Brother Nick at maganda po ang iyong binigay na kapahayagan mula sa ating ebanghelyo ngayong hapong ito sa araw ng Palaspas. Okay, so purihin ang Panginoon dahil sa kanyang kabutihan ay makikita natin ang paggalaw ng Diyos kung paano niya minahal ang sangkatauhan. So ngayon po, Palm Sunday po. So huwag niyo pong kalimutan mag-attend ng TV Mass or yung sa mga Facebook Mass na mga ginagawa ngayon ng mga ating mga kaparian na nagmimisa. Magsimba po kayo kahit nasa bahay lang po kayo. Yan po ay napakagandang biyaya ng Diyos para sa atin sapagkat ginawa ang social media para magpatuloy ang kabanalan at ang pagbibigay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. So, Palm Sunday po ngayon ay ito po ay nagpapahayag ng the victory. Kung mababasa po yun niyo sa aklat ng Makabiyo, makikita po doon yung simbolo ng palm at ito po ay ginagamit ng pagprosesyon bilang victory. Okay, katagumpayan. So ito po ay ginamit ni Jesus na pagpasok niya sa Jerusalem, ang mga palaspas, tanda ng katagumpayan ng pagpasok sa Jerusalem. Pero ano ba po ang nasa likod nito palaspas na mga ito na nagpapahayag ng katagumpayan ni Jesus sa pagpasok sa Jerusalem? Kasi po kung makikita po natin, si Jesus ay Mesiyas. So maraming nakakaalam na si Jesus ay Mesiyas. Kasi nga po, dahil sa mga kababalaghan na ginawa ni Jesus, na ang bumuhay ng patay, nagkatulad ni Lazaro ang kanyang kaibigan, ay yun po ang napagpapahimok sa mga ibang mga Judaismo na umalis sa kanilang pananampalataya at lumipat kay Jesus. So dahil naalarma po ang mga Hudyo na mawawala na sila ng tagasunod. So gumawa sila ng paraan para ay mahuli o dakpin si Jesus para matapos na ang kanilang problema. Kasi sa kanila ay marami nang umalis sa Judaismo at sumunod na kay Jesus. So yung mga tao na yon na sumunod kay Jesus, sila yung mga naakit sa mga pananalita at mga gawang kababalaghan ni Jesus. So dala-dala nila dahil na-prophesy sa kanilang mga katuruan noong unang panahon na darating ang Mesiyas na magligtas sa kanila sa kahirapan o pang-aalipin. Kung matatandaan po natin sa history, ang mga Israelita ay naalipin ng mga Romano. So, ang akala ng mga Israelita, si Jesus na ang kasagutan kasi, di ba, si Jesus ay anak ni David. O kung makikita po natin ang pagkahari ni David ay wala po siyang inuurungan, lahat po ay panalo siya. Lahat po ng gera ay panalo siya. So ipinagtanggol ng Haring David sa kapangyarihan ng Diyos ang bayang Israel. So ang tingin nila kay Jesus dahil si Jesus ay anak ni David, si Jesus na po ang tinutukoy na maghango sa kanila sa pagkaalipin kasi sinabi sa kasulatan na darating ang Mesiyas na magpalaya sa mga naaalipin. O naalipin kasi sila sa mga Romano kaya ang tingin nila kay Jesus ay siya ang hari na magtatanggol sa kanila kasi nga na misconcept ng mga Israelita or mga Judyo na sumunod kay Jesus na misunderstand nila yung concept ng messianic concept. So yun po yung tawag sa kanila, messianic concept. Ang konsepto nila ay si Jesus na.
ang kanilang kasagutan na maghango sa kanila sa pagkaalipin. So ang tingin nila sa messianic concept, ang tingin nila kay Jesus ay isang political Mesias. So yun po, political Mesias. Kaya nung pumasok sila, gusto nilang i-force na si Jesus ay gawing hari. Marami ang sumunod sa kanya at pumasok sa Jerusalem at magsisimula na sana yung tinatawag na conquer of, yung talunin na ang mga pang-aalipin. So pero, nagkamali sila ng konsepto o pagtingin nila kay Jesus. So, noong panahon na yon na si Jesus ay sumuko na para ganapin ang kalooban ng Diyos Ama, nawala ang mga tagasunod ni Jesus. Hindi nila nakita yung pagiging hari ni Jesus ng pagtatagumpay bilang isang hari. Kasi ang tingin nila, nabigo sila sa kanilang iniisip at expectation kay Jesus. Dahil ang expectation nila ay pagtanggol sila. Maraming gagamitin ni Jesus ang karahasan para talunin lamang ang mga nangaalipin sa kanila. Pero hindi gayon ang ginawa ni Jesus. So kung makikita natin doon sa unang pagbasa, ang pagiging hari ni Jesus ay buong kapakkumbabaan, buong pagsuko sa kanyang sarili sa Diyos para magkaroon lamang ng buhay. Sabi nga ni Brother Nick kanina, alin ba ang mas madali? Yung physical o yung spiritual? Pero ang mga tao ay pinili ang pang-physical. So di ba, nawala ang kanilang expectation na bigo sila dahil sa kanilang pampersonal o physical na imahinasyon o emosyon na ito na ang aming hari. Tapos sa isang iglap ay bigla na lang ipako sa cross. Pahirapan ng mga tao. Hinahanap nila, nasaan na ang aming hari? Hindi yan ang aming hari. Di ba yung mga sagot ng mga iba? Hindi namin siya hari. Si Caesar ang aming hari. Di ba? So yun po yung kung sino po yung makapagbibigay ng pangangailangan sa pang-physical na buhay, yun po ang kanilang dinidiyos. So, nakikita natin dito yung kaibahan, yung messianic concept ng mga Israelita o mga Hudyo sa political Messiah. So, ang Messiah pala ay kakaiba sa kanilang expectation dahil dito sinalungat ng Diyos ang kanyang bayan. So sinalungat sa anong paraan? Ito dapat ang mangyari sa aking anak para magtubos sa inyong kasalanan. Kaya ang pagtubos ni Jesus ay ang pagtanggap ng pagsakripisyo. Ang paghahandog ni Jesus ay isang sakripisyo. Ang paghahandog kay Jesus ay isang para sa tao. Ang paghahandog ni Jesus ay para sa Diyos hanggang wakas ng kanyang buhay. So ibig sabihin, ang Diyos ay ubod ng kababaang loob. I-deprive niya ang kanyang sarili sa mga pang-physical na pangangailangan, sa mga material na pangangailangan, sa mga kayamanang umalipin sa tao. Deprive niya ang kanyang sarili. Inalis. Kaya maraming nagalit sa kanya. Nandoon yung niluraan, niluhuran, tinuya, kinutya, dahil si Jesus ay napagpapanggap ay na Diyos. Pero subalit sa kanya ay tiniis niya ang lahat ng panglalait sa kanya. Sinaid niya ang kanyang sarili hanggang kamatayan. So, yun po ang katotohanan na ang pagiging hari ni Jesus ay hari ng pagkapapakumbabaan sa espiritual na buhay. Hindi siya hari ng ating physical na pangangailangan. Nagiging hari siya dahil sa espiritual na buhay.
Ang kailangan ng Diyos ay maligtas ang tao mula sa pisikal na dulot ng kasalanan at itawid sa espiritual na buhay upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang kamandag ni Jesus ay ang pagsaid sa kanyang sarili na kababaang loob, na tumalo sa kaaway. At dahil doon sa kanyang kababaang loob, hindi matanggap ng kanyang kaaway na ang Diyos na lumikha sa lahat ay ganito lang pala. Pero saan ba maipapakita ang kapangyarihan ng Diyos? Ang kapangyarihan ng Diyos ay tanda ng kapakumbabaan upang maitanghal ang buhay na walang hanggan na siyang inaasam nating lahat. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, ito yung unang araw ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ng ating simbahan na magnilay. Nandyan yung ibinalik na sa atin yung ECQ. Mahirap paniwalaan na nangyari ito sa ating panahon. Subalit, ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang mga pangako. Ito ang panahon na isaidin natin ang ating mga sarili sa pagninilay upang makamtan natin ang espiritual na buhay. Upang ang pagdating ni Jesus sa atin ay isang tagumpay na tayo ay makapasok sa langit. Kaya ang kamandag ni Jesus ay magbibigay sa atin ng buhay, ngunit ang kamandag ng kasalanan ay magbibigay ng kamatayan sa atin. Ano ang palatandaan ng ahas na itinanghal sa panahon ni Moses? Nung mga panahon ang mga Israelita ay pinagkakagat ng mga ahas. 'Di ba ang mga Israelita, bakit sila pinagkakagat ng mga ahas? Dahil po sila po ay matigas ang ulo. Hindi sumunod kay Yahweh. Kaya ang bawat makagat ng ahas ay mamamatay. Yun po ang kamandag ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang ahas na itinanghal, kasi sabi ng mga Israelita, nakiusap sila kay Moses, Moses, ipakiusap mo kami sa Diyos na huwag kaming patayin. So kaya ang kinausap ng Diyos si Moses, ni Moses ang Diyos. Tapos sabi ng Diyos kay Moses, gumawa ka ng isang stansong ahas at ilagay mo sa tikin. At ang bawat Israelita na nakagat ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. So ibig sabihin, si Jesus din ang ahas na ginamit na magbigay ng kanyang kamandag sa buhay na walang hanggan. Kaya si Jesus, ang kamandag na Jesus ng kanyang pagsaid ng kanyang sarili hanggang kamatayang ng krus ay kapangyarihan ng Diyos upang ang kamandag ng kanyang buhay na may ibibigay sa atin ay maghatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya napakapalad natin ngayon na sinasariwa natin ang kamatayan ni Jesus, ang kanyang paghihirap, ang kanyang mensahe na sa kabila ng lahat ng nating nararanasang pagsubok, na dapat hindi tayo matitinag, hindi tayo mawawalan ng tiwala sa Diyos, hindi tayo mawawalan ng pag-asa, at tayo ay umasa kay Kristo na magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At iyon po ang kamandag na ibinigay sa atin ni Jesus, ang katagumpayan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagsaid ng kanyang sarili upang manatili ang kababaang loob na maghatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat. So marami pong salamat sa mga mensahe na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga preachers, Brother Nick Miramon at Brother Gilbert Poblete. So kumbaga, sa ngayong linggo ay araw ng Palaspas. Ito ang hudyat na kung saan sa kanilang history o sa kanilang ang tawag dito, pamamaraan ng pag-welcome sa isang taong espesyal, gumagamit sila ng mga ganitong palaspas upang i-welcome ang isang taong espesyal sa kanilang buhay.
buhay. At para sa kanila nga, tulad nga ng sinabi na sa atin ni Brother Gilbert na sa akala nila, ito na yung hari na pupuksa ng kanilang kalaban. Kaya't ito'y i-welcome nila si Jesus. So sa ating tahanan, bakit tayo gumagamit din itong mga palaspas? Hindi ito simbolo ng pangontra sa mga aswang o anumang mga agimat para gamitin ito sa ating bahay, kundi ito ay pag-welcome natin sa Panginoon sa ating tahanan. So kaya inayayahan ang bawat isa. Hindi man tayo nakabili lahat ng palaspas. Sabi nga, kahit na anong klase ng kahoy o anong klase man na dahon na pwede nating iwagayway bilang pag-welcome sa ating Panginoon ay gawin natin at ito ay magsisimbolo na si Jesus ay nasa atin ang tahanan. So marami pong salamat sa ating kapahayagan ngayong linggo at sa munting binigay na mensahe ng ating mga preachers nawa meron tayong kahit man lang kaunting aral na tumimo sa ating mga puso't isipan. Yung sister, meron po paano nila matanggap ang pagbabasbas ng kanilang mga palaspas na wala namang bukas na simbahan? Yes. So manood lang po kayo ng TV Mass or yung mga Facebook page Mass katulad ng sa Quiapo o sa mga ibang parokya na mag-uumpisa ang misa. Ilagay nyo po sa harapan ninyo ang inyong mga palaspas at babasbasan po yun ng mga pari bago mag-uumpisa ang banal na misa. So, para doon sa mga hindi pa nakakalam, gawin nyo po yon. Ilagay po nyo sa isang lugar ang inyong cellphone o kung mayroon kayong TV, ilagay nyo po sa harapan ng TV ang mga palaspas at pag binasbasan po yun ng mga pari, ayun po ay naganap na kahit nasa television lamang ang pagbabasbas. Kaya ganun po kamahal ng Diyos ang mga tao para lang makabahagi tayo or makipag-celebrate tayo sa Palm Sunday na ito. At kapag yan po ay nabasbasa na, yan po ay isang banal na item na pwede nating ilagay sa ating altar. Ang tawag po doon ay sacramental, sister. Okay, so ngayon po para po sa ikalawang bahagi ng ating gawain tuwing linggo, ang ating paksa ngayon ay patungkol po sa 12 anak ni Jacob. Una na po nating natalakay ang 4 sa mga naging anak ni Jacob. At ito po ngayon ay ating pong kung sasariwain, natapos na po natin ang una niyang anak, una niyang asawang kay Leah, si Ruben. Tapos na rin po natin si Simeon. Tapos na rin po natin si Levi. At tapos na rin po natin si Juda. So ngayon po ating tatalakayin sa pamamagitan ni Brother Nick ang isa pang anak na si Issachar. So ngayon, welcome back Brother Nick para po sa kasaysayan ni Issachar. Amen! Magandang hapon muli sa inyong lahat, Brother Gilbert, Sister Vince, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon, bro. At magandang hapon din sa lahat ng mga nakakapakinig, nakakapanood sa atin. Purihin natin ang ating Panginoon, purihin ang Diyos. Amen. Mga kapatid, si Issachar po siya po ay panlimang anak ni Jacob at ni Leah. Si Issachar naman po mga kapatid ay ipinanganak ni Leah doon po sa Mesopotamia. Mesopotamia po, yun pong modern din ngayon, yun po yung Iraq. Tama, brother? Iraq. Si Issachar po mga kapatid ang founder ng tribe of Issachar. Meron po siyang 4 na anak. Ang pangalan po ng anak niya ay si Tula, Pua, Hashub, at Shimron. Hindi po nakatala sa banal na kasulatan ang pangalan ng kanyang asawa. Ngunit kukuha po tayo ng tinatawag na Midrashic Book of Jasher. Sa Book of Jasher naman po ito mga kapatid. Ang pangalan po ng kanyang asawa ay si Arida mula sa lahi ni Joktan. Yun. Ang ibig sabihin po ng Issachar mga kapatid sa wikang Hebreo ay ginantimpalaan. Yan, sa wikang Hebreo, ginantimpalaan. Ang lipi po ni Issachar mga kapatid, ang bahagi po niya ay nasa kanlurang bahagi sa lawa
ng Galilea. At babasahin ko po mga kapatid ang Genesis chapter 30 verse 14 kung paano sa anong paraan ay panganak si Isakar. Sapagkat makikita po natin doon na si Leah po ay hindi na po magkaanak. No, bakit siya nagkaanak ng Isakar? Ng panglimang anak. Ito po, babasahin ko po mga kapatid. Anihana noon ng trigo samantalang naglalakad sa kaparangan. Si Ruben ay nakakita ng bunga ng mundragora. Yung sa English, ito yata yung parang yellow berry. Kanya ito kay Leah na kanyang ina. Bigyan mo naman ako ng mundragorang dala ng iyong anak. Pakiusap ni Raquel kay Leah. Sinagot siya ni Leah, hindi ka pa ba nasisiyahan? Nakuha mo na ang aking asawa at ngay gusto mo pang kunin pati mundragora ng aking anak? Sinabi ni Raquel, bigyan mo ako ng mundragora, sa iyo na si Jacob ngayong gabi. Gabi nang dumating noon si Jacob galing sa kaparangan. Sinalubong agad siya ni Leah at sinabi, sa akin ka sisiping ngayong gabi. Si Raquel ay binigyan ko ng mundragorang dala ng aking anak para sa karapatang ito. Yan po yung sabi ni Leah sa kanyang asawang si Jacob. Nagsiping nga sila ng gabing iyon at dininig ng Diyos ang dalangin ni Leah. Nagdalang tao siya at ito ang panlimang anak nila ni Jacob. Kaya't sinabi ni Leah, ginantimpalaan ako ng Diyos sapagkat ipinagkaloob ko sa aking asawa ang aking alipin at pinangalanan niyang Isakar. Sa makatuwid mga kapatid, hindi na po magkaanak si Leah. Ang sabi ni Leah, pinagkaloob niya ang kanyang alipin na si Silpa kay Jacob. Kaya po nagkaanak po sila ni Jacob. At dahil po sa karapatan, yung mundragora, kaya po nagkaanak si Jacob at si Leah na panlimang anak na pinangalanan nilang Isakar. At ganito naman po mga kapatid ang pahayag ng Diyos kay Isakar. At ang nagsasalita po dito mga kapatid, ang kanyang amang si Jacob. Ganito po ang sinasabi. Genesis chapter 49, umpisahan natin sa verse 14. Malakas na asno ang katulad mo, Isakar. Ngunit sa kulungan ka maglulumagak nang kanyang makita iyong pahingahan. Ang lupain do'y tunay na mainam, tiniis na niyang makuba sa pasan, nagpaalipin na kahit mahirapan. Kaya ang sinasabi po dito mga kapatid, sa yung Isakar sa wikang Hebreo ay ginantimpalaan. Ngunit meron din pong nagsasabi, dahil sa pahayag na ito ng Diyos kay Jacob para kay Isakar, ang tawag nila kay Isakar ay upahan. Yun lamang po mga kapatid, at ang maging aral po sa atin dito, kagaya po sa ipinahayag ng kanyang amang si Jacob kay Isakar, kailangan po talaga nating mag-effort para po tayo mabuhay, para po tayo gantimpalaan ng ating Panginoong Diyos. Yan lamang po mga kapatid. Maraming salamat. Maraming pong salamat sa kasaysayan tungkol po sa anak ni Jacob na si Isakar. So bali po sa ngayon po atin naman pong tatalakayan ng kaunti lamang din po ang nakuha nating kasaysayan tungkol po sa anak niyang si Zabulon or Sebulon. Ayan. So ayon po sa kasaysayan, eto na po yung pang-anim na anak ni Jacob kay Leah. So subalit ito ang pang-anim pero pang-sampu naman na anak ni Jacob. Kasi po to review, hindi lamang po si Leah yung kanyang naging asawa. Di po ba? 4 ang kanyang naging asawa. Si Leah, si Raquel, si Bella, at si Selfa. So, bali po, pagkatapos po ng mga anak si Leah ng 4, naisingit po yung alila, yung helper, alalay ni Raquel. Ano po? Yung si Bella. So, nagkaanak po doon ng 2, si Dan at si Naphtali. Then po, nagkaroon din po ng anak doon sa servant o alalay din ni Leah na si Gad at si Aser. So, pagkatapos po noon, tulad nga po ng ikinento sa atin ni Brother Nick,
na kung saan nakita ni Raquel na yung parang prutas na ano ba yun, Mansonitas, parang Mundragora. oo. Oo, pero dito parang apple na maliit or parang berries na maliit na nagustuhan niya, ano, at hiningi niya kay Leia. Subalit pumayag si Leia kapalit na maging asawa niya nung gabi si Jacob. Kaya noong nanganak si Leia na si Isakar, pagkatapos po noon nanganak agad si Leia at ito na nga po si Zabulon o si Zebulon. Ayan. So, kung bibilangin natin, pang-anim na anak niya kay Leia, pero pansampu naman po at huling anak doon sa tatlo niyang naging asawa. Wala pa po doon si Raquel. Dahil alam po natin na ang huling anak ni Jacob ay sa kanyang tunay na minamahal na si Raquel at yun na po si Joseph at si Benjamin. Kaya kung atin pong bibilangin yon, 12 na po. Ayan. So ano po ba itong kasaysayan naman ni Zebulon? Si Zebulon ay dahil nga po magkasunod sila ni Isakar, very close po silang magkapatid. Ano po? Kaya nung habang ito nag-aaral si Isakar, ang sumusuporta po ay si Zebulon. Kumbaga ano. So, ito po si Zebulon ay more on business minded siya at ito naman po si Isakar ay masyado naman po siyang pious o religious. Kaya kung ano naman po yung mga pangangailangan niya sa pag-aaral niya, maging sa templo man ito po ay sinusuportahan ng kanyang kapatid na si Zebulon. So ganun po ka-close ang dalawang magkapatid. Kaya po ito naman po ang nakuha nating aral dito sa dalawang magkapatid na to na wala silang iwanan, wala silang pagmamalaki sa isa't isa, hindi tulad ng mga kasaysayan ng iba nating mga nabasa na sa iba, alam natin yan, si Cain, si Abel, nagkaroon ng away, no? Ayan, hindi po ba may mga away-away sa magkakapatid? Pero dito sa magkapatid na to, very supportive silang dalawa. So, yun po ang aral na nakuha natin. At sa kasaysayan, nagkaroon din po ng 3 anak itong lalaki, si Zebulon. Ang kanyang mga naging anak ay sina Sered, si Elon, at si Jalil. Ayan. So, yan po naman ang kanyang mga naging anak. Hindi rin po nabanggit ang pangalan ng kanyang asawa at hindi ko na po nakuha kung ano pa po ang pangalan ng kanyang naging asawa. So, ang pinakaaral po dito sa atin ay tungkol po sa pagmalasakitan ng angkan ng magkakapatid. So, yun lamang po ang ating kasaysayan na makukuha natin dito sa anak ni Jacob at ni Leia, ang huling anak nila na yan si Zebulon. So, bali po, sa susunod natin pong talakayan, atin na pong isasalaysay na magandang kwento ng anak ni Jacob kay Raquel. At yan po ay napakasarap pakinggan, yung kasaysayan ni Joseph at the Dreamer. Siya po yung Joseph the Dreamer, ano po? Tama po ba? Apo. At yung kanyang kapatid na si Benjamin. At yan po tatalakayan sa atin ni Brother Nick ang kasaysayan ni Joseph the Dreamer. At si Brother Gilbert na po ang maghahanap ng kasaysayan naman ng kanyang kapatid na si Benjamin. Ayan po. So, Brother Gilbert, ano po ba ang... Okay, so yan po, napakaganda, no? So may mga aral talaga ang mga ipinapakita sa mga kasaysayan kung matyaga tayo magsubaybay at magsusunod nito. Kasi po, ang makahalagahan po ng kasaysayan ay mamulat ang ating kaisipan kung paano kumilos ang Diyos sa kanyang kaparaanan. Sapagkat sinabi niya na ang kanyang pag-iisip ay hindi katulad ng ating pag-iisip. At ang kanyang kalooban ay hindi katulad ng ating kalooban. Sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya, hindi dapat ang Diyos ang sumunod sa atin, kundi tayo dapat ang sumunod sa Diyos. Ano man ang mga kabiguan, mga kasaysayan na nakikita natin mga kabiguan, makikita din natin ang kabiguan ay muli pong may pagsilang na katagumpayan. So, yun po yung mensahe na kabuuan. Okay, kaya, at para po sa closing healing prayer natin, tawagin muli po natin si Brother Gilbert.
Okay po, so ngayon po tayo po ay manalangin bilang pagtatapos sa ating gawain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang Banal, maraming salamat po sa hapong ito na naganap na naman po ang isang gawain dahil sa iyong pahintulot at sa iyong kabutihan para mabigyan ng ngumunting kaalaman ang iyong mga anak at ang iyong mga hinirang. Maraming salamat po sa hapong ito sa pamamagitan ni Brother Nick, ni Sister Menchi at sa iyong abang lingkod na patuloy mo kaming ginagabayan sa iyong pag-ibig. Hari nawa, Panginoon, ay magbunga ang mga bagay na ito ayon sa iyong mga pangako. Abutin mo po kami sa iyong mga pagpapala, pati ang mga taong aabutin ng mensaheng ito, ang bidyong ito, pagpalain mo po sila, Panginoon, yung mga makapanood, makarinig sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang bawat isa ng kagalingan at pagpapala. Itinataas namin sa iyo ang mga pangangailangan ng aming bansa, ng mga namumuno dito, gayon din sa simbahang Katolika, sa lahat ng namumuno mula sa obispo, mga kaparian, mga aming Santo Papa, at sa mga diakono, at mga laiko ministro, at mga misyonaryo. Gayon din sa hanay ng Amen, pagpalain mo po ang bawat ministry, ang bawat vineyard na iyong itinatag sa bawat sulok sa daigdig na ito. Maraming salamat, Panginoon. At ang pag-ibig mo at pagpapala ay manatili sa amin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Awit ng pastol, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay pinahimlay niya sa mainam na pastulan at tinaakay ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa mabuting landasin doon ako inaakay. Kahit ang mga daang iyon ay tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat siya ay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, ang ulo ko ay langisan, pati ang saro ko ay iyong pinaapaw. Tunay nga ang iyong pag-ibig at ang iyong kabutihan, sa akin tataglayin ko habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo na lagi at mananahan. Maraming salamat po. Magandang hapon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alam na po, Brother Nick. Okay, maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Nawa tayo pagpalain ang ating mga kahilingan, loobin ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat sa inyong lahat. Amen po. Maraming salamat, Brother Gilbert. Maraming salamat po. Mamayang gabi po, mayroon pong gawain ng Diocese ng Divine Mercy ng Mandaluyong. Panoorin niyo po yon mga alas 7 ng gabi sa pamamagitan po ni Brother Giovanni, ang talk number 33 about Divine Mercy. Maraming salamat po. At muli po, mayroon pa po pala tayong tatalakayin yung mga anak ng mga naging servant ng ating dalawang naging asawa ni Jacob. Si Dan, si Neftali at si Gad at si Aser. So pag-uusapan po namin ito ni na Brother Nick kung alin po yung mauna sa aking binanggit. So muli po, magandang hapon at salamat po sa inyong pakikinig, pakikiisa sa ating Biblia-ran. Magkita muli po tayo sa Sunday, the same time. Paalam po. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye, Brother Nick, Brother Gilbert. Bye-bye po. Out ka na ba? Pag nag-off to, automatic na yan.